I want you to do this. Paikutan nyo, puntahan nyo lahat ng accommodation dito. Pasira yung mga may violation. Kasi kadalasan, yung isang napakaliit na apartment na supposed to be pang 5 tao lang ang pwedeng ma-accommodate, sinisiksik dyan 20, 30 na mga OFW, na mga gusto maging OFWs at para mga sardinas. Diyos na yun, pasara yun, pakulong, kasuhan yung mga recruitment agency na may ganitong. Mr. Chair, ang akin lang ay puro support. Ay, dalawang tanong na lang. Yusek Kakdak, may earthquake nangyari sa Moraco. Ano bang update doon? Meron bang mga OFWs tayo na nadamay doon? Mr. Chair, ayon sa ulat ng ating labor attaché po doon ay ang naapektuhan ay yung timog na bahagi, yung Alpha Oos region, kung saan malayo po ito sa Casablanca, sa bandang norte po itong Casablanca. At ang estimated affected po, hindi po affected, ang estimated bilang ng OFW sa southern part affected, including Marrakesh, is around 400. At sa pakikipag-usap ng labor attaché natin doon at ng Philippine Embassy ay wala pong reported affected sa ngayon na Filipinos, overseas Filipinos or OFWs dito sa earthquake. Okay, very good. Mr. Chair, Merong Mr. Chair, if I may add to the question of Senator. Okay, with that just have Senator Tolentino. Napakarami po Yusek Kakdak na Pilipino sa Morocco. In fact, yung mga nagtatrabaho sa atin sa mga duty free, pagdating mo pa lang ng airport, puro Pinoy na yun eh. Kasigurado po tayo, tama yung datos natin doon. Ang dami Sir, yung Pilipino ron. that's right, sir. Merong mga higit kumulang 6,000 sa northern part, Casablanca, Rabat, northern part. However, ang affected regions po, sir, is the southern part, and meron pong yung pangalan po nung epicenter ay Al Haus, at an affected area surrounding it would be Marrakesh, Essaouira, What about Agadir, Tangiers? Tiznit. What about Tangiers? Ang Tangier po sa norte, sir. So Tangier is bandang Espanya na, including Rabat and Casablanca. Casablanca is the nearest area in the affected zone, but still wala pong reported na kasing tinding apektado o kasing tinding natamaan sa Casablanca as compared to the southern region. Casablanca sa bandang gitna, papuntang Hilaga na po. Ang natamaan po yung timog part. Salamat po. Salamat, Senator. follow-up So pa? far, sir, so far. Thank you. Thank you. Merong isang seafarer natin na nahulog sa cruise ship yung sa Viking Mars, si Wenceslao Donasco. Ano nang update? Aware ba kayo dito sa kaso ni Mr. Donasco? Yes po, sir. Yung ating labor attaché sa London ay nakikipag-ugnay mismong kay Mrs. Donasco at napipinto na po ang kanyang repatriation. Meron na lamang paperwork na isinasagawa at meron din ho tayong request na magbigay ng hayag na official report na inaantay pa ho natin kung ano ba talaga ang nangyari. At apparently, it was a gangway incident habang nagdadaong sila sa Aberdeen. Pero yun nga po, inaantay natin yung official report at yung pagpapauwi po ay inaasahan na natin within the next 2 weeks in coordination with Admin Arnel and his team. And also, we will provide assistance. Hindi pa ho ito yung tamang panahon para mag-abot ng financial assistance. But upon arrival of the remains, we will definitely provide financial support together with OWA Admin Arnel dun sa pamilyang naiwan. Meron ho mga batang naiwan. Si Dalawa na lang, Velasco. quick. Okay. I want you to do this. Paikutan nyo, puntahan nyo, pasukin nyo, siguro may karapatan kayo, meron kayong visitation power, lahat ng accommodation dito. Yung bago ma-deploy yung mga OFW, yung mga galing sa probinsya, nag-stay sila sa accommodation at habang hinihintay natin yung confidential fund na may bigay sa inyo, tukuyin at pasira yung mga may violation. Kasi kadalasan,
yung isang napakaliit na apartment na supposed to be pang 5 tao lang ang pwedeng ma-accommodate, sinisiksik dyan 20-30 na mga OFW, na mga gusto maging OFWs at para mga sardinas. So pakitukoy lang yung mga accommodations na yun, pasara yun, pakulong, kasuhan, yung mga recruitment agency na may ganitong klaseng practice. Yes po, Mr. Senator, gagawin po natin ito at kung maaari lang po kung papayagan si Yusek Olalia rin na magbahagi ng kaunting tugon. Yusek Olalia, please. You have the floor. With the kind permission po. Yes po, Your Honor. Gagawin po namin yan. Ang kagandahan po, ngayon po na ipinatupad na namin yung new rules ng land-based natin on deployment, may DMW rules na po tayo. Isinama po ni Secretary Toots ang accommodation. No? Lahat po ng ahensya na nagme-maintain ng accommodation ay kailangang irehistro nila yung kanilang accommodation sa DMW at dahil po sa registration process po na ito, may karapatan na po tayo na papuntahin po ng ating mga empleyado doon at tignan po kung sila ay tumutupad doon sa tungkulin nila na magbigay ng tamang para sa kapakanan po ng OFWs natin. And the last but not the least, Mr. Chair, so again, I would like to reiterate again my support for the DMW na sana mabigyan sila ng confidential fund. And I really mean it, I'm serious about it, and I know that it is really needed for this agency given the fact na marami na mga OFWs tayo na naluloko, ini-scam. So, bago pa sana mangyari yung pang-scam, matukoy na sila yung mga gusto manloko at nanduloko sa mga OFWs at hulihin. And they can effectively do that by way of having a confidential fund na magagamit nila to buy information para magawa nila ang trabaho nila, Mr. Chair. So yun na siguro. Siguro for a start, I don't know. Magkano sa tingin mo ang confidential fund kailangan mo? As a start. Halimbawa na lang. Siyempre, you have to come up with an amount. Huwag naman yung suntok sa buwan. Baka mamaya, hingi ka ng 100 million. Huwag naman. Mr. Chairman, I think he just mentioned 10 Meron po a while kaming ago. request sa DBM po na 10 10 million. million initially. And then the next question there probably, are you capable of disbursing confidential funds? Have you done this before? Wala pa, no? May I inform Mr. Senator that I used to be Assistant Secretary at the Department of National Defense and I was an SDO there, so I am quite familiar with the rules and This procedures. is just po. coincidental. This is not yet an Internal, institutional track record. But we can, Bata pa opo, naman yung ahensya ninyo. So, opo. kaya yung 10 million. Kaya po, sir.